Morning hataw na! Alas 6 na! Mayang bundag, mga kabrigada, Monday na, October 10, 2022. Ako si Justine Manansala. Sugda na ito atong adlaw nga dunay positibong panlantaw. Mayang buntag sa mga nagatutok sa tuwa sa Free TV Channel 39, Sky Cable Channel 35 ug Marble Cable Channel 21. O syempre, ang mga tanaw sa atong Facebook Live, adlaw-adlaw. Salamat mga kabrigada. Uban ni Mininyo sa duha na pud ka oras, ako si Shami Kalinawan. Good morning mga kabrigada, sabay ni Shami karong buntaga sa usa ka linggaw nga buntag karong adlaw. Lunes hangtod Biyernes kami mohatag kaninyo og mga hataw na balita ug mga hisgutang kasadya. Good morning, Sham. Good morning sa iyo. Dagandag mga kabrigada nga nagaingon ba pag Monday daw kay kapuyan sila, Monday na pud ni agilang weekend. Ako iba ang vibes ko today. Monday na. Mas energetic. Oo, kasi 'di ba nawala ako nung Friday. Nawala. Tapos ngayon, I'm back sa kayod, mga kabrigada. Asa ni kagikan? Nawala ko, mga guys. Oo. Ay, oo. Nagkasakit pala si Oo, kabrigada. biglang inatake ako ng super lag na. Tapos ininjan niyo pa akong dalawa. Ito ang rason niya. Masakit ang ulo. Yung isa may acid reflux. Ako may trangkaso pero pumasok. Buti na lang hindi na stricto ang mga companies. O makalusot radyod ko, mga kabrigada. Kaya mukhang healthy naman ako always. Hindi, inaawa lang sila sa ano mo. Saan? Sa mga yayay ko. Yayay man, yaya ata. Ana sila, pasing mabawasan ng sweldo kung di na ako pasudon luoy pod. Pero, medyo ano tayo today, super puti. Yeah. Mga kabrigada, happy Monday ay magkalimot para mas masaya ang ating Monday morning. Sugda nato na sa pag-inom og Maksan Mangosteen 8-in-1 Santone Coffee. Amoy pangutana, itawag or i-text sa 0970-2777-730. Samtang, niya na ang atong good news. Mga kabrigada, good news kay nakakuha og taas nga rating approval rating si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pinakauling Pulse Asia Survey nga gipaygayon miaging September 17 to 21 nga adunay 1,200 respondents. Migawas 11 out of 13 issues sa Pilipinas ang naatiman sa administrasyon nga tarong. Yes, og pinakataas niini ang response sa current administration sa mga nanginahanglan og tabang tungod na igo sa bagyo. Nakakuha pud siya og 78% approval sa pagkontrol sa COVID-19 pandemic og 68% sa mga programa sa OFWs and 69% sa pagmintenar sa kahapsay sa nasod og 67% naman sa mga programa para mubaba ang kriminalidad. Sigon kang House Speaker Martin Romualdez, satisfied ang mga Pinoy sa mga lakang sa administrasyon ilabi na sa pag-atubang sa bagyong Karding. Gibutyag pod ni Romualdez nga ang desisyon sa gobyerno nga ipadayon ang pag-abri sa ekonomiya kasabay ang padayon nga programa bato COVID-19 ang dakong tabang sa pagpakusog sa healthcare system ug uban pa. Wow! Hindi lang to siya buong team niya to, mga kabrigada. So kudos sa tanan gikan sa iyahang opisina hangtod sa mga agency sa gobyerno na nagatabangan ay jud pagpakunhod aning number sa cases sa COVID-19, pag-respond sa mga sakuna katulad ng bagyong Karding ug uban pang mga activities, mga kabrigada. Sige, mga kabrigada, dahil Monday na, balik eskwela na po tayo karong morning, atong lilion ang atong alam nyo ba? Mga kabrigada, karong morning atong sayro ng top 5 of the world's most gigantic plants. Sumala sa blog.tripbase.com. Ayun. Sige, unahin na natin ang ika-number 1 sa ating listahan ng corpse flower. Makita sa Sumatra. Maka-reach siya up to 3 meters. Nako, ug motimbang as much as 50 kilograms. Ang corpse flower nagsundog sa usa ka nagkadunot nga lawas ug nagagamit og makadunot nga baho aron makadani ang mga insekto. Grabe, laki naman yan. Familiar. Pangalawa naman, sa listahan natin ang flowering talipot palm. Makita sa India. Talipot palm, isa sa mga largest palm tree sa kalibutan ug maka-reach sa height nga up to 25 meters or 82 feet.
ginagamit sa paghimog palm leaf manuscripts, umbrellas ug wine. Ang talipot kay sara mamulak once in its lifetime ug dali ra mamatay. Samantala, pangatlo naman ang splendid pitcher plant. Pakita sa Borneo. Don't be fooled by its exotic beauty. The splendid pitcher plant kay isa sa largest carnivorous plants and uses rolled leaves to trick prey into falling into its liquid-filled trap. Hadlo ka aning mga naong, oy. No, oh? Murag spring. Sige, pang-apat naman ang kauri tree. Makita sa New Zealand. Ito ang largest kauri. Nakakuha siya 51 meters or 169 feet high and has a circumference of 13.8 meters. Ang pangalan ini kay Maori means Lord of the Forest and is estimated to be up to 2,500 years old. At ang panghuli, ang Rafflesia arnoldii. Makita sa Indonesia ang kinadak-ang usa ka bulak sa kalibutan makabot sa diametro nga usa ka metro o adunay hayag nga color nga texture sa octopus tentacles. Pag na-touch mo to, feeling ko may something na madadala to sa mga mga kabrigada. Mao ka na itong alam nyo ba? At dahil dyan, ngayon, alam nyo na. Huwag kakalimutan mga kabrigada na mag-Yummy Vit Multivitamin Syrup ang mga bagets. Andam na ba mo? Kay kami, andam nang mubalik sa paghatag o kalingawan sa inyo ha. At tangi ang Happy Dream Season 2 nga gitawag nga BTS. Be the next one, be the next star. Mga kabrigada, karong October 13 and 14, karon na ni, Thursday, Friday sa Rumors Bar and Resto para sa tuang Happy Dreams The Grand Audition. Sa mga gusto mamahimong super queen, kinahanglan gay, queer, trans, or bisexual, and 18 years old and above, talented, ug witty, ug syempre, taga Region 12. Sa mga gusto po mag-audition sa Star Dance Duo, abre kini sa mga 18 years old and above, open sa mga tanang genres, male, female, or LGBT o kinahanglan, residente sa Region 12. Abri po ng audition sa atong iconics, aspiring na mga models or endorsers with good communication skills, telegenic and photogenic. Alam nyo, kailangan daw ninyo maghanda ng 30 seconds endorsement spiel ng any product. Pero ako sa inyo, product ng Brigada ang aralin nyo para plus pogi points agad kayo. Siyempre, ang Singing Dream Star Volume 2, kailangan, siyempre, magaling kumanta. 18 years old and above, lalaki, babae, or LGBT o residente sa Region 12. Pag-andam na karong October 13 ug 14 sa Rumors Bar and Resto from 9 in the morning hanggang alas 5 ng hapon. Maong kita-kits ta, mga kabrigada. Samtang mga kabrigada sa October 18, 2022, ang semi-grand draw sa Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2, usa ka lucky winner of 500,000 pesos ang bunuton sabay sa anibersaryo sa Brigada. Maong padayon lang sa paghulog og entries gamit ang mga proof of purchase sa mga produkto sa Brigada Healthline Corporation. Sa October 18 na yan, mga kabrigada. So exciting kay na ay winner sa 500,000 plus. Napay mga gagmay nga tag 1,000, tag 10,000, uguban pa mga kabrigada. Sa atong pagbalik, ato ng Siron, ang mga balita sa Hataw sa Balita. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Kabrigada, kabalik ta sa Morning Hataw. Panalo to mga kabrigada kay ang Gensan nakuha ang ISO 9001 2015 certification ni aging semana. Kinigihatag si LGU Gensan sa The Certification International Philippines. Kaso para sa asa bani ug unsay epekto ani sa LGU sa katawhan ug sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan sa Gensan. Para tubagon ang ato mga pangutana, ato makauban live via phone patch ang City Quality Management Representative Mr. Leonard Flores. Sir Leonard, usa ka hataw na morning. Sige, balikan natin si Sir Leonard, mga kabrigada, kay nagtrending jud ni karong weekend, especially sa mga taga-LGU. Ako alam ko ISO certification para ni sa mga eskwelahan, sa mga universities and colleges. Sila ang nag-set og standard kung paano mga kabrigada. Pero ngayong morning, iba naman siya kay ang Gensan ang gihatagan ani mga kabrigada. Morning ulit kay Sir Leonard Flores, ang City Quality Management Representative. Sir Leonard? Wala pa siya, mga kabrigada, may problema tayo sa signal, pero balikan natin siya taod-taod mga kabrigada. Ngayon muna, balikan natin ang ating mga naganap nung other weekend mga kabrigada. Kabaw ba mo nga dinhi sa Gensan or sa South Cotabato, doon ay grupo sa mga nagapangabayo. Mauna, ang kwento ni Shami Kalinawan.
Sir Leonard. Ang COVID-19 nagdala og kalisod para sa tanan. Walay exemptions, tanan na biktima. Usa sa mga nahimong epekto sa pandemya ang mental health issues. Karong buntaga, usa ka grupo sa mga professionals ang atong nakaila nga ginatabangan ng ilang mga kaugalingon pinaagi sa ilang hobby og sport. Ang exercise or mga sport dako og tabang nga naga-reduce og stress. Nagahatag usab kini og mental exercise, feelings of relaxation ug physical health benefits. Ug karon usa sa mga ginakalingawan ang pangabayo. Ang primero ang ni hilig niya na-recruit akong mga anak hangtod nga ni sunod na pud ko. Lahat naman tayo nakaka-experience ng stress. Lahat tayo nade-depress, nagiging anxious. This can be a normal reaction sa isang unusual na sitwasyon. Meron tayong tinatawag na coping skills. Yung sarili nating coping skills ang umaayos nito, ang nag-ooperate. But there are times hindi niya na kaya or na-overwhelmed na siya. Matagal ka nang hindi nakatulog, lagpas na ng 2 linggo o 1 buwan ka nang sobrang lungkot at nawawala na ng pag-asa sa buhay. Pag yan, lumagpas na ng 2 buwan, ng 2 linggo at hindi ka na makapagtrabaho, yung function mo affected na. Meaning, you need a professional intervention ng isang psychiatrist para ma-address yung problema mo. Through psychotherapy and pharmacotherapy yung ibibigay. Ang pagsakay sa kabayo na hibaluan nga adunay positibo nga epekto sa mood sa isa ka tawo. Maong kabrigada, tara mag-horseback riding na ta! Or do anything that makes you happy. Let's live a healthier life. Kini si Shami Kalinawan para sa Brigada News TV. Daghang salamat, Shami Kalinawan. Ug karong morning mga kabrigada, balikan nato usab ang City Quality Management Representative Mr. Leonard Flores. Sir Leonard, good morning. Good morning, Justine. Good morning, everyone. Ayon. Sir Leonard, eto nga, nagtrending nitong weekend ang Gensan nakadawat og ISO certification. Paintindi muna natin sa mga kabrigada natin kung ano ba tong ISO certification. Nako, napakagandang balita talaga niya, no? ISO 9001 certification. Nagsasabi na ang quality management system ng General Santos City LGU kapareho na po ng mga ISO 9000 certified all over the world. Alam mo, hindi lahat ng LGUs are going into it, even mga private companies or even mga national agencies. So dapat lang natin pagdiwang na General Santos na LGU is already ISO 9000 certified. Sir Leonard, medyo may pinagdaanan kayo nito eh. Narinig ko merong mga activities ang Tuna Festival nga wala nakaabot ang atong City Mayor kay tungod giatiman ang mga nag-assess or ano bang tawag tamang term sa kanila. Paano po yung naging proseso? Ano po yung pinagdaanan ninyo bago tayo nabigyan itong ISO certification? Actually, it took us 2 years to establish itong quality management system. Opo. No, ito ay international standards na ang ating mga departments, of course, on top ito ang ating mayor, and kamot sila, they were able to do their thing just to comply the requirement of the standards. Ang purpose talaga ng ISO 9001 certification, Justine, is to increase the level of satisfaction or delight ng ating mga constituents. Yan yung numero 1. Ang pangalawa, sa ISO certification, para ma-maintain natin ito in the next 3 years, dapat meron tayong mekanismo ng continual improvement. Hindi talaga perfecto kahit na-certified na sa LGU, sa kumpanya, no? But sa ISO certified organization, meron siyang embedded na mekanismo to continually improve. Bakit? We wanted to improve the efficiency and effectiveness of its operation. So yun ay magiging continuing process. Ika nga, yung quality would soon be a way of life ng ating mga kasama sa LGU Gensan. So ano man ang pagdadaanan natin, ano man yung mga challenges, at the end of the day, tanggap namin that we have to continue on improving day in, day out in the delivery of services of our local bureaucracy. So dun pala binase yun. Sir Leonard, ano po ang epekto kaya nito sa mga normal lang na mamamayan na taga-Gensan? Ano epekto ito? Napakagandang question yan, no? Of course, ang ating every department na kung saan nag-deliver ng kanilang mga mandado o serbisyo sa ating mga constituents, mag-i-improve na ang kanilang operation. Ibig sabihin yun,
the efficiency and effectiveness ng kanilang pamamalakad araw-araw ay naka-anchor na sa tawag nating quality management system. Ibig sabihin ito, kung dati-rate, umaabot ka ng matagal na noon para matapos yung iyong concerns sa opisina, magbabago yun, marireduce yun. Kung dati-rate, hindi ka nasikaso agad marireduce yun. Kung dati-rate, hindi ka nababayaran agad-agad, mag-i-improve yung ganong klaseng akalan. Ibig sabihin nun, si ISO, hindi lamang sa magiging management tool o productivity system ng isang leader. Ito rin po ay subject sa external audit. Ano ba naman ng mga external auditors from all over the Philippines, coming experience from all over the world. Manintamo-tod ka nga every year nakipakita nga nag-improve ang operation sa ato Jensen. And that will gonna happen. Kinsay makinabang, kinsay magiging happy, kinsay magiging delighted, o constituents. Ayun. So, napakagandang talaga nito. Kay bisan tumagamay lang ang mga katauhan, normal na mamamayan, maka-avail o maka-benefit sa ISO certification na yan. Sir Leonard, message na lang po sa lahat ng mga naging bahagi nitong pag-achieve natin ng napakagandang achievement na to. At syempre, message po sa mga taga-Jensen. Of course, salamatan natin ating mahal na mayor. No? Even ating nakaraang mayor, both of them, salamatan natin because they have the buy-in to continually use or to continually strengthen the quality management system. Ito na nga, ISO certified na Jensen. So marapat na naman na panindigan ng aming departamento, ng aming gobyerno na lokal ang pagiging certified. Gusto ko lang pasalamatan siguro yung mga napakagaling, napakadehente, napakasipag at napaka-committed ng mga empleyado ng LGU Jensen. Mula sa ating mayor, ating mga other elected officials, including especially yung ating mga department head at division chief. Sila talaga, Justin, yung naghirap. Sila talaga ang nagsiguro ng quality management system Jensen ipapasa sa standards ng ISO 9001 certification. Of course, sa lahat ng mga empleyado ng LGU Jensen, ito na, no? Now that we're already ISO certified, challenge talaga sa amin, Justin, at lahat na ikinig, ang i-maintain ito, i-improve ito, para at the end of the day, ito magiging ISO certified ng LGU Jensen, just like all other ISO certified in the whole wide world. We're going to deliver the satisfaction and delight ng aming pong reason at aming reason for being ang aming constituents. Ayun, maraming salamat Sir Leonard Flores sa inyong salamat po sa amin ngayong morning. Ang City Quality Management Representative Mr. Leonard Flores. Mga kabrigada, narinig natin, good news yon kay i-improve ang improved na services ng ating gobyerno. So siguro siyam kasali dito yung kanang magkuha kag business permit, mga transaction mo dyan sa City Hall, di ba? Ano ang tawag ng likod na building? Sa City Hall, katong gwapo, katong Green building. Ha? Green Green building. building, color. Meron yan silang term tawag dyan nakalimutan ko. Pero sige lang, mga kabrigada. So kung galing man maka-experience mo, dili maayo nga ka ng trabahante sa gobyerno nga, naka-experience na ka na siya, nang malditahan ka. Oo, wala silang lunch break, pero kasukan ka niya, di ba? At least, kaning achievement bitaw kanang dili lang ni siya para gyud sa actually sa LGU, pero at least kita mga taga Jensen maka-benefit pod. So unta magpadayon gini nga ingon ani nga kuan bitaw kanang achievement bitaw. International standard. Dili lalim ha, 2 years di ay nilagi paningkamutan ni. So congratulations sa tanang mga naging bahagi. Actually meron post ang LGU Jensen na mga tawag niyan, mga pangalan kung sino mga involved. At isa nga doon, si Mr. Leonard Flores, kaya siya ang ating napiling i-interview. Pero aside sa iyahamang good, napatoy mga pangalan. So i-mention na lang din natin kay for sure, grabe dyan ang ilang effort para makuha natin yung certification na din. Naranasan ko to sa school Kaya i-check nila kung ang HRM na program, tama ba ang ginabigay niya ng education, na experience mo naman estudyante yung tamang mga gamit, parang gano'n. So sa atin dito sa LGU, ang kanilang audit team leader, talaga sila Sir Leonardo Del Carmen, marami pa at ang iba pang mga pangalan ay hindi ko na makita. Ayun, sina Ms. Aravila Bucas, Lynn Angela Cayetano, and of course, our city mayor, daghan pang mga kabrigada ang naging bahagi talaga nitong ISO certification na to. So good luck and congratulations. Sana maibigay natin ng tama at maayos at totoong serbisyo na deserve ng mga kababayan natin dito sa Jensen. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw!
Ana siya, paano mo sasabihin sa partner mo na buntis ka na? Gusto ko po sana siyang i-surprise. Any idea? Oh, Shami. Hindi ako makarelate niyan. Bakit? Itago mo na ko to ko sa una. Oo. Mm-mm. Pero ikaw, ano idea mo sana na i-surprise kung... Kasi yung unexpected yun, di ba? Oo. Yung mga katulad niyan, married na. Ako, ganito, ang ginawa ng asawa ko, alam ko na delayed na siya. So, na-excite na kami kay delayed na lagi. Tapos, siya, ay, nadatnan na ako. Siya, nagbutang pa siya napkin para mutuod jud ko. Kay, giana jud ako yung uy, naadjud ay napkin. So, nawalan ako ng hope na magkaroon agad ng baby. Pero ano sa kayo feeling no, ma-surprise din mo no? Ako, na-surprise niya ako. As Nakwento ko in? nga, Ay, sorry. Tapos, nag-PT na siya. Monday, kunyari, nag-PT siya. Nag-positive, nihilak siya. Siya, sige, one more. Ugma na po sa morning. So, nanghihina po siya, positive gyapon. Gitawagan na niya akong lola nga ubigay ni. Siya, ayaw sa isaba kay Justin La. Tapos, gumawa ng paraan siya at si Dil na ma-busy ako. So, nag-meeting kami ni Dil sa coffee shop ng ilang oras kasi natagalan nakarating ang asawa ko kasi nga, gi-check pa and all, ganun, gi-confirm pa. So pag dito, gihatag nila sa ko ang sobre telling me na ako ay isang ama. Oh, nakain ako dito sa Starbucks, guys. Ulo kayo, guys. Alaan. Tapos ang ginawa namin, sinurprise namin lahat ng mga friends namin. Bumili kami ng paper bag na may damit ng baby at yung PT sa loob. So ginaano abot, parang ni kay Kitson sa'yo naapag. Wah! Ganun. Ikaw. Cute yun, cute yun. Ano ko yung na-experience ngayong ana? Iba ang feeling, mga kabrigada. So, paano, any idea paano natin siya matutulungan? Pwede yung ganun, pwede yung... Oo, cute din yung katulad sa'yo. Magpa-check up ka na agad kasi merong ibibigay yan na number of weeks na laman ng tiyan mo, tapos kailan ng due mo, ganun. Bigyan mo siya. Anything, simple lang. Hindi mo kailangan ng LED wall para mag-surprise. Kaya the fact lang na buntis ka na, lalo na yung mga dugay, good kayo naghulat, di ba? Oo. Or labayon yung napkin yung bana. Oo. Di na ako nakinangan for 9 months. Oo. Or pwede, nag-grocery. Tapos, love, kailangan ko pa ba ng napkin ka? Buntis na ako. Tapos sa grocery store niya i-declare. Oo, para makahila ka siya, magbayad sa inyong grocery. Tapos dili na sila papilahon. Oo, kahit di naman maka-grocery, kaya mangurog naman. Pero bitaw, yun ang pinakamagandang pwedeng, yung simple lang, yung kayong dalawa lang, di ba? So, good luck. Sana ma-surprise mo ang iyong husband or partner sa mga susunod na araw and sana magkaroon ka ng healthy pregnancy. Mga kabrigada, o katong mga nagahulat pod, na grabe na ang ampo, grabe na pa-check up, pero hindi pa binibigay. In God's perfect time mo, abot rajud na sa inyo, ha, mga kabrigada. So, let's not lose hope and faith nga one day magiging nanay at tatay din kayo, di ba? Mga kabrigada, kaya nakaka-offend talaga yung mga abortion. Yeah. No, kahit ninyo alam kung gaano pinagdadasal ng iba na dili jud mabiyayaan. Tapos kayo parang easy lang para sa inyo na i-let go. Yun nga, kung sino pa yung yung gusto talaga magkaanak na, hindi binibigyan. Oo. Pero yung mga, siguro lingaw-lingaw lang, Oo. Ingat talaga, mga kabrigada, kay dili biro ang maging ama at ina niya. Kung mabuntis lang mo, kay tungod, nahubog lang mo, hindi nyo siya ginusto, di ba? Mga kabrigada, luoy kayong mga bata. Buda ko sila na kinahanglan nilang daghang explanations, ngano na. Kaya dagan bedere, aminin natin sa family sa Pilipinas, yung anak na nabuntis, pinalabas na anak din siya ulit ng mama, no? Ng lola niya, 'di ba? Dagaging nga nga story sa Pilipinas, mga kabrigada. 18 na po ang semi-grand draw ng Milyong Saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2 kasabay ng 17th anniversary ng Brigada, mga kabrigada. Ayan o, dali lang, Karisa Ma'am Joya, yan sa Brigada Anniversary Judy ay ato ang semi-grand draw. Isa na lang ang grand draw. 1 milyon ang ihatag natin. Oo. Pero sa semi-grand draw, 500,000 pesos, mga kabrigada. Go na, guys! Oo, abangan po ninyo ngayong October 18 ang anniversary special ng Morning Hataw. O mga kabrigada, mag-subscribe sa aming YouTube channel, Brigada News TV Official, para pwede niyo balik-balikan ang mga programa sa Brigada News TV. O sa mga gusto nato pasalamatan ang, of course, Precious Pearl House of Fashion sa among mga outfit.
Yes, mga kabrigada. O syempre, mga kabrigada, andam na ba mo? Kay kami andam nang mabalik sa paghatag o kalingawan sa inyo. Lalo na po kami ni Shami Kalinawan. Happy Dreams Season 2, natawagin na natin BTS. Be the next one, be the next star. Kabrigada, kita-kita ta. Karong October 13 ug 14 sa Rumors Bar and Resto para sa tuang Be the Next, the Happy Dreams Season 2 Grand Edition. Sa mga gusto mamahimong super queen, kinahanglan gay, queer, trans, or bisexual, 18 years old and above, and of course, talented og witty, og taga Region 12. Yes, mga gusto pod mag-audition sa Stardance Duo Abre kini sa mga 18 years old and above, open for all genres, male, female, or LGBT, o mga residente sa Rehiyon 12. Abre pod ang audition sa atong iconics, aspiring na mga models or endorsers with good communication skills, telegenic, and photogenic. Nako, sa mga gusto ding maging bahagi ng Singing Dream Star, mga kabrigada, may volume 2 na yan, 18 and above, male, female, or LGBT, dapat residente sa Rehiyon 12. Mag-anda mo kara October 13 o 14 sa Rumors Bar and Resto from 10 a.m. hanggang 5 p.m. Kita-kits sa mga kabrigada. O syempre, pila na lang kaadlaw, Pasko na! Yay! Merry Christmas to you! Christmas to you! Sige daw, sige daw. Oo. Yan, 76 days na lang mga kabrigada. Pasko na. O syempre, kami dito excited na to spend our Christmas kauban mo mga kabrigada. Favorite Christmas song mo, Sham? Ano talaga Silent Night. Sample. Silent Night, Holy Night, Holy Night. Ano, medyo quiet. Ako ano, Peaceful lang. kumukuti-kutita. Sa Paskong darating. Nagsisimbang, Catholic ka ba? Yes. Nagsisimbang gabi ka? Of course. Ako dati kinaya ko tapos wala na. Hindi ko na kinaya. Before, oo. Mahilan sa sugod. Oo, tapos ka ng timing pa, nagsimbang gabi, magkatulin mong tutunlan. Hilom kay tanan mo, ubo ka, magpaboto. Oy, sabi nila, pag makompleto doon, ano mo ang 9 daw ka, kuan daw, simba na daw, matupad daw imong wish. Wish or prayer. Ako once lang na ako na-complete, grade 6 ko, akong giampo kay Lord, baka graduate unta akong elementary. Posible man dyan makagraduate ko, sayang kahit akong 9 mornings, di ba? Sige lang mga kabrigada, tutukan din natin ang story na yan. O syempre mga kabrigada, sa mga may gustong ibahaging horror story para sa Undas, pwede mo ninyo i-message sa among Facebook account mga kabrigada. O syempre, hapit na dyan ang Undas mga kabrigada, ato pong bantayan ang mga mamahimong sitwasyon sa mga nagunang sementeryo dinhi sa Jensan. Salamat sa pag-uban sa buha karong adlaw mga kabrigada. Salamat mga kabrigada. Gada og gibanan na pod mininyo sa 2 ka oras at ang iyang ubad pang mga balita sa Ronda Brigada alas 5 sa gabi. Ako si Shami Kalinawan. Dili mi mawad ano gana nga ipabot sa inyuha mga importanteng balita. At ang yan di pwede yan unyang alas 4 sa hapon. Padayon sa pagpangandoy mga kabrigada. Sa ngalan sa Dibog Puwersa sa Brigada News TV, ako si Justine Manansala o kini ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw.